Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for our brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron nang naipon na 107,000 pesos sa ating GCash. At I hope Sunday ngayon may naka-open na bangko para maipadala. If not, bukas na lang ito maipadala. So, maraming salamat sa mga nagpadala nito. Ang nauna na nating naibigay na tulong sa kanila is 736,000 pesos plus itong ipapadala na 107, so 800 plus na. Yung mga gustong magpadala, pasensya, huwag muna dahil naubusan na ang limit ng ating mga GCash. Hindi na pwedeng matanggap. 2 GCash number yung ginagamit natin, kailangan sa dami ng nagpadala for this month, wala na, hindi na pwedeng tanggapin. Sa September na ulit pwedeng magpadala. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post di Manila Times. Detained Senator Rodante Marcoleta and former Representative Mike Defensor could face a complaint for subornation of perjury over the alleged coach testimony of former Marine Orly Gutesa before the Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson said. Okay. So ito, makikita mo, tuwan-tuwa ngayon si Senator Lacson itong pagbaliktad ni Gutesa at sinasabi niya, delikado. Sa sampahan, pwede silang sampahan ng panibagong kaso, subornation of perjury. Para bang hinihikayat ang isang tao na magsinungaling. Yun ang pagkakaintindi ko sa subornation of perjury. So, nung una, itong si Lacson, binabaliwala niya si Gutesa. Not credible whatsoever, kung ano-ano. Ngayon na bumaliktad, biglang naging credible. Wow naman. Hindi ba masyadong halata? Na meron talagang, alam nyo na. So, kasi ang number one na kinabang, makikinabang, sa pagbaliktad ni Gutesa at pati yung 4 na unang bumaliktad na Marines, ang makikinabang dyan si Romualdez eh. So ngayon, dahil natutuwa si Lacson na bumaliktad si Gutesa, anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin na gusto niyang makalusot na si Romualdez. Pati si Romualdez, tuwan-tuwa na rin eh. Sa pagbaliktad ni Gutesa, nag-file na siya ng supplemental affidavit sa ombudsman na i-dismiss na yung plunder complaint laban sa kanya sa ombudsman. So, makikita mo na yung labanan ngayon is nandito sa mga Marines eh. Mas marami pa rin ang naiwan na nagpapatotoo, na nag-deliver. Ilan yung bumaliktad? 5. Ilan yung naiwan? 14 plus 3. 17. So, nung dahil lang sa 5, paniwalaan nyo na sila. Itong 17, baliwalain ninyo. So, sana nga ang ombudsman, sana nga lang, ako, hindi ko pa masyadong mapagkatiwalaan ang ombudsman. Kasi sa ngayon, kung tignan mo yung mga aksyon nila, parang gustong-gusto nilang masampahan kaso si Romualdez. Kailang wala namang galaw. Ang tagal na mag-iisang buwan na mula nung mag-sona ang Pangulo. Ano ba yung sona ng Pangulo? July 27? Ngayon, 23 na. Mag-isang buwan na. Wala pa man. Tignan nyo yung nangyari kay Marcoleta at Defensor. Ang bilis nilang nagsampa ng kaso. Ayun, nakakulong na yung dalawa. Ito kay Romualdez, ang tagal na nito. Hindi pa nakakulong si Marcoleta noon ha.
When was that? Mga April. April nung pinahold departure order nila si Romualdez dahil may complaint na sa ombudsman. April, May, June, July, August. 5 months na. Wala pa rin. Kaya, I'm sorry, kahit ano man ang mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi na ako natutuwa sa kanya. Parang drama-drama lang nila ni Romualdez itong nangyari. So, balik tayo sa issue. Sige, sinong magsasampa? Kayo ba? Si Senator Lacson bang magsasampa? Sige, sampahan niyo ulit ng kaso sina Congressman, ex-Congressman Defensor at Senator Marcoleta. Kailang masyado nang halata kung ganyan. Basta ako, kasama ang nakakarami sa taong bayan, mas naniniwala pa rin doon sa unang pahayag ni Gutesa. Naniniwala ko na pressure lang. Ito, sinabi na ni Senator Amy as early as November 12, 2025 na sabi niya, kawawa itong mga testigong ito, sina Gutesa, babaliktad yan dahil tinatakot na ang kanilang mga pamilya. Oh, that was November 12 of last year. Ngayon, nagkatotoo na. Kaya, ang labanan ngayon is diyan na sa takutan, baliktaran. Mabuti na lang at meron tayong brave 14+3 na nandyan pa rin lumalaban, hindi nagpatokso sa malaking offer. Sabi ng mga kongresista, Congressman Adjong, wala na, kinakain na ng konsensya itong mga Marines. Promise back naman si Johnny Buduan, ang team leader ng Brave 14. Kayo siguro ang kinakain ng konsensya, Congressman. Kaya kami, hindi kami nagpapatinag, lumalaban pa rin kami. Yes, lumalaban pa rin ang Brave 14+3. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Brave 14+3. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Janet Cinto nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga yero nga mga dagko na kaayo. So katabangan na siya og yero nga iyang iatop. O mao na ni ang yero nga gitabang napulo ka di 8. Gamaw! O karon man na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita gyud nato nga nakaatop na gyud sila sa mga hero nga gitabang. Sure sa oras na karon aming kuan nabang aming grasya nga kuya na mong sinar daw pinakatuig pulo ka tuig na karon paninisan karon pa na inani. Salamat kayo. So napulo gid ka tuig aya pa ka nakapuli og atop. Ang mga tabi kon tabi daw na mundre 150 ra ba yung tagal dito. Oo. Di makapubug palit ng buwan pisa sa balay. Akong salamat. Kung kuan wala pa ang tabang di pa gid ka katop kay ang adlawan diri kung magmuso 150 lang. So dili na gid ka afford sa yero nga iatop. Oo, so karon nga naanay tabang nakaatop na gid ka. Oo. Oo. So pila na day kabuk imong anak? Kapwa. Wala pa kay anak. Kung ito nung palagi. So karon
Tunta nga sa bunta ni nga kuan mi siya makamot para man akong mabangan ani nga kuan. So salamat kaayo.